Yun nga lang, umasa talaga tayo dahil napaka-positive ng ating pakiramdam in the past few weeks. Gayon din po ang kanyang abogado at nakikita niya na may infirmities o may problema talaga ang desisyon ng pre-trial chamber. Madali ang na-file ang apila at ito ang kailangan nating abangan. Magandang gabi sa lahat po ng nanonood at nakikilahok sa aming presentation ngayong araw na ito. Sa nakaraang linggo, nakakuha tayo ng balita na ito ang application ng abogado ng dating Pangulong Duterte ay para sa interim release ay dininay. Ang nag-deny po, ang tinatawag nating pre-trial chamber. Hindi po ito yung ICC. Hindi po ito yung hukuman. Ang pre-trial chamber po ay katulad ng piskalya natin. Sila po ang nagde-determine kung may probable cause o kung tutuloy ang pagdidinig o paglilitis sa hukuman. Dito, nangongolekta sila ng ebidensya nang sa gayon ay ma-determine kung ito nga ay kailangan pang ilitis o kung kulang ang ebidensya at kailangan na siyang pakawalan. Unlike sa ibang mga kaso, si Tatay Digong po ay na-detain kahit wala pa pong finding ng probable cause. Nakatiit siya at hindi po natin yan ginagawa dito sa Pilipinas. At sa karamihan din ng mga jurisdictions sa buong mundo, bihira po itong ginagawa. Kung kaya medyo doble yung sakit para sa atin na nakikita natin nakapiit ang ating Pangulo, dating Pangulo, na mahal natin hanggang ngayon, ay nakakulong nang wala pang determinasyon kung sapat nga ang ebidensya para dito. Kung kaya, ang pre-trial chamber, dahil hindi pa ito hukuman, maaaring i-apela ang desisyon nito doon mismo sa hukuman. At nitong nakaraang linggo, immediately nung natanggap ng kanyang abogado ang desisyon ng pre-trial chamber, inakyat na po sa hukuman ito. May dagdag po ang abogado ni Tatay Digong. Ang sabi niya, ngayon lang daw niya nakita na ang tumitindig dito, ang ICC pre-trial chamber, ay pumapaya na tinotrol ng prosecution at ng mga kaakibat nitong mga abogado ng mga nagre-reklamo ang depensa. Hindi po ito nangyayari noon at dapat may dignidad ang paggawa nitong pagdidinig. Ngunit tila nagdi-deteriorate ang behavior ng kalaban. Maigi at magaling ang abogado ng ating dating Pangulo. Sa ilang beses na nakapag-apply siya dito sa pre-trial chamber, naipakita niya na sunod-sunod ang pagtanggi sa mga aplikasyon na ginagawa ng abogado ng dating Pangulo. Nakikita din na sa pagtatanggi nito ng ilang aplikasyon ay tila nangangamoy may problema. Hindi natin inaatake ang hukuman at hindi natin inaatake ang ICC. Gayunpaman, nagiging maliwanag, hindi lang po sa atin, ngunit sa ibang bansa na nakikinahok sa ICC na mayroong problema dito sa paglilitis kay Rodrigo Duterte. Mahalagang marinig tayo. Mahalagang maipakita natin sa mga mamamayan sa iba't ibang bansa, lalong-lalong na sa Europa, kung saan nakaabot na ang mga negatibong publicity tungkol sa ating dating Pangulo. Karamihan sa kanila, hindi sila aware sa ating pagmamahal. Hindi sila aware na noong panahon na siya ay Pangulo, tuwang-tuwa tayo sa kanyang pamamalakad. Tuwang-tuwa tayo dahil lumabas ang tunay na serbisyo para sa publiko at tayo naman, uhaw na uhaw sa ganitong klaseng pangangasiwa ng gobyerno. For the first time, naramdaman natin na tayo ang nauna, mamamayan ng inuna. Inabol ang infrastruktura, inuna ang kalusugan, inuna ang edukasyon, inuna ang paglulutas ng poverty. Ang labis na kahirapan sa Pilipinas matagal ng problema, ngunit hindi nilulutas ng mga dating liderato. Siya at siya lang
At hindi niya ginawa bilang publicity stunt. Institutional ang kanyang sagot dito. Ang pag-ayos ng healthcare system, ang paglibre ng tertiary education, ang paghanap ng trabaho, ang paggawa ng infrastruktura, ito po ay lahat naka-gear towards the solution of poverty para ang mga pamilya ay makaangat sa kanilang kahirapan. Hindi po ito naiintindihan ng ibang bansa. Kaya obligasyon natin at bahagi din para maiuwi natin si Tatay Digong ang ipalabas ang ganitong mensahe. Sa ngayon, sa tingin natin at sa mata natin, tila nananaig ang prosecution. Huwag po tayong masyadong mabahala. Ganyan po talaga sa pre-trial chamber. Kung katulad ito ng ating piskalya, ang kanilang outlook talaga at ang kanilang pamamalakad ay pro-prosecution talaga. Dahil sila po ay tumitindig na bilang prosecutors doon sa actual case. Ang piskalya natin. Gayon din po, ang pre-trial chamber talagang geared towards against the accused or against the respondents. Normal po ito. Yun nga lang, umasa talaga tayo dahil napaka-positive ng ating pakiramdam in the past few weeks. Gayon din po ang kanyang abogado at nakikita niya na may infirmities o may problema talaga ang desisyon ng pre-trial chamber. Madali ang na-file ang apila at ito ang kailangan nating abangan. Mas malaki ang ating pagkakataon ng mas patas na desisyon doon sa hukuman. Huwag po tayong titigil sa ating pag-aasa na umuwi siya. Huwag tayong titigil sa tuloy-tuloy na pagdarasal na makauwi na ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Huwag po tayong titigil ng ipaglaban ng bayan natin kasi yan ang gusto niya. Gusto niya na mahalin natin ang Pilipinas. Ang turing niya sa sarili niya ay isang servant, nininibihan. At tuloy-tuloy ang kanyang pagsisilbi sa atin all throughout his presidency. At kahit nung siya po ay tumaba na at dapat nag-i-enjoy na ng kanyang retirement, bumalik siya sa atin para tulungan tayo, para labanan ang People's Initiative, para labanan ang korupsyon, para labanan yung maling pamamalakad ng Administrasyong Marcos. Pwede na sana siyang mamahinga, mag-enjoy sa kanyang mga apo, magbasa, i-enjoy niya yung leisure time niya because he more than deserves it. Pero bumalik siya sa atin. At posibleng ito ang dahilan kung bakit siya ay tuloy ang pinag-iinitan. Masyado siyang magaling sa pag-aalaga sa atin. Ngayon tayo naman, kinahamon tayo ng kasaysayan. Ang pagtanggol natin ng ating bayan, katulad ng pagtatanggol ni Tatay Digong. Ito ang pinakamalaking thank you gift na mabibigay natin sa kanya, na tuloy-tuloy natin ipaglaban ang Pilipinas, na tuloy-tuloy natin itaguyod yung mga reforma na na-institutionalize na siya ay Pangulo, na tuloy-tuloy natin iangat ang standards ng serbisyo publiko sa atin, para hindi tayo nagugulat pag may mga public officials na pinoprotektahan ang mga mamamayan at hindi yung binabaliwala ang ating mga hinanaing. Ito ay at something that we deserve. Tinuro ito ni Tatay Digong sa atin. We should expect better because we deserve better. He gave us the best that he could. Nag-sorry pa nga, sabi niya, pasensya na. Hanggang dyan lang ang kinaya. Pero labis-labis na po yan pag ikinumpara sa lahat ng ibang nakaupo noon at ngayon. So para kay Tatay Digong, huwag po natin pabayaan ang Pilipinas. May pag-asa ang kanyang kaso. Pero anuman ang mangyari, ipakita natin sa kanya na hindi tayo titigil sa paglaban. Hindi tayo titigil na mag-demand ng ating karapatan, na i-demand ang serbisyo publikong mataas ang antas. Hindi na po
tayo dapat bumalik sa mga pwede ng pangako ng mga dating politiko. Hindi na tayo pwedeng pumayag sa mga budol tuwing eleksyon. Tatay showed us the way. Binigyan tayo ng mataas na standards. Ipaglaban natin because we deserve better than what we are getting now. And we certainly deserve the company of our former president. We deserve to have him here. Huwag po natin kakalimutan ang tuloy-tuloy na panalangin. Pero huwag po tayong mawalan ng loob. Kasi kahit paano, kailangan mapasalamatan natin si Tatay Digong. At ang bukod tanging pasasalamat ay tayo naman ang magserbisyo sa gobyerno sa ating mga mamamayan, even in our private capacities. At huwag na huwag po nating pababayaan ang ating Tatay Digong. Laban lang tayong lahat. Maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pakikilahok sa aming mga activities at tuloy-tuloy na pagmamahal sa ating Tatay Digong. Maraming salamat.